Mga sangkay, ito na po ngayon ang katapusan nitong mga magnanakaw sa ating pamahalaan. Itong mga buhaya, mga sangkay. Nagsalita na po ang presidente ng Pilipinas at sigurado na pong makukulong ang mga ito. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Namiss kong banggitin yung Sabah, Sabah, Philippines. Kasi Pilipinas po yung Sabah eh. Dati kasama po talaga lagi yan sa intro ko eh. So, yun talaga mga sangkay. Pag-aari talaga yun ng Pilipinas na ayaw pong bitawan nitong Malaysia. Anyway, bago tayo magsimula sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na. Ayan, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto po kasi ang nangyari, ang ating presidente ay nagsalita na po regarding dito sa mga kawatan. Kasi alam ko, yung lahat ng mga kababayan po natin ngayon, gusto po talaga may mapanagot na, no? May makulong. At ang iba, naiintindihan po natin kung bakit nagdududa na baka walang may pakulong. Kasi nga po, alam naman po natin ang hustisya sa Pilipinas, kapag mayaman ka, ligtas ka. Diba? Ganun po eh. Lalo na pag politiko na makapangyarihan. Pero ito na po ang ibinunyag ng ating presidente. Mga sangkay, pakinggan po natin. Messages all day, every day. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Diba? Marami sa atin, ganyan. Ikulong na yan, presidente. Ikulong na kaagad yan. Hindi po pwedeng madaliin yun. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result. Okay. Ang pinapaliwanag po dito ni BBM about po dito sa siguradong pagkakaso sa lahat ng mga involved. Yung sure talaga na siguradong kulong at hindi na po makakalusot. Yun po ang gusto ni BBM na mangyari. Isipin nyo mga sangkay Kung alam nyo kung pasikat lang si BBM, ang gagawin lang niya dyan, o sige, kulong na yung mga yan, ikulong lahat. Mabilis. Talagang magbuboost yun. Magbuboom yung lahat po, papalakpak kay BBM. Pero after ng ilang taon, makakalusot itong mga buhaya. Wala rin. Diba? Si BBM, ayaw niya po ng hype. Yung hina-hype lamang po yung nangyayari. Kaya sabi niya dito, mga sangkay, imagine niyo to Itong mga taong ito, nagnakaw ng bilyong-bilyong pera. Paano kung makalusot yan? Diba? So, due process must be observed. Samantala, naniniwala si Marcos na hindi maapektuhan ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure ng planong pagla-livestream ng mga pagdinig nito. Okay. So, eto, mas mahaba-habang video to mga sangkay. Pinaliwanag dito ni PBBM kung gaano kahalaga itong maisampa po talaga ng mas malalim itong mga kaso laban po dito sa mga korap. At sinigurado niya mga sangkay na makukulong ang mga ito at magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Hindi lamang basta makukulong. Babalik ang kanilang mga ninakaw. O, pakinggan po natin. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan.
Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of? Pakinggan nyo mabuti mga sangkay ha, kasi ang ganda ng explanation niya dito eh. Makikita nyo po dito yung pagiging brilliant ng isang Marcos. Malayong-malayo po ito kay VP Sara. Malayong-malayo po ito mag-isip mga sangkay. Si VP Sara, bakit? Ang dali-dali lang gawin yan. Ikulong na dapat yan eh. Dapat may kapangyarihan naman yan yung CBBM eh. Dapat ang Office of the President ang gumawa ng paraan. Ikulong na lahat ng mga yan. Ganyan po mag-isip ang sinasabi nilang lawyer na si VP Sara. Pero si BBM, pakinggan nyo kung bakit kailangan dumaan sa due process. Matindi to, mga sangkay na pasabog ni BBM. If we did that. Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo. Yeah. Kinasuhan ngayon, mabilisan. Walang malalimang investigasyon. Kinasuhan. Ngayon, ano mangyayari? Nanalo. Naipanalo niya yung kaso. Kung ma-acquit. Na-acquit. Halimbawa, ma-acquit. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Diba? Technicality. Nagka-technicality. Can you imagine? These people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. Ngayon, naiintindihan nyo na mga sangkay kung gaano ka-importante na upuan talaga ito. That is why may ICI. Naiintindihan nyo na mga kababayan? Kasi para sigurado na kapag nakasuhan na itong mga ito, dumaan sa due process, dumaan sa proseso, at may tambak na ebidensya. Yun po yun, mga kababayan. Hindi po yung tipong, ito, mukhang magnanakaw to. Mukhang hitsurang magnanakaw, ikulong yan. Kaso hindi naman po ganun kalali yan eh. Lalaban niya mga yan, kuha ng abogado yung mga yan. Paano kung manalong ng kaso? Diba? Nakalusot. Nasabi patuloy nila na malilinis kami. Kahit alam naman po natin na magnanakaw. So, ganun po yun, mga sangkay. Ganun kahalaga itong ginagawa ni BBM ngayon. Kasi, alam nyo, gusto ni BBM, ibaon talaga ng husto itong mga magnanakaw na ito. Kasi, siya lamang po nakagawa niyan eh. Dati, di ba? Ito, papakita ko lang sa inyo. Dati ba ginawa nila yan? Ito Panahon po nila, former President Rodrigo Duterte. Rampanta po ang korupsyon. Pero wala pong napakulong. Kasi ang rason po ni Belhica, hindi naman daw sila yung korte. Bakit sila ang magpapakulong? Di ba? Kapulpulan na rason. Ayan mga sangkay. 50% of fund. 50% lang daw po ang napupunta sa project, sa pondo. Kasi, ninanakaw po ng DPWH officials. Panahon pa yan ni former President Duterte, October 27, 2020. Pero wala po silang ginawang aksyon. Marami po yan, mga sangkay, maraming ebidensya dito, report dati, kung paano paano nangyayari ang korupsyon. Ayan Paano nangyayari ang korupsyon? Ayan congressman involved in DPWH graft. Pero, ang tanong dyan, may pinangalanan ba sila? Wala. May mga pinangalanan bang buhaya? Wali. Diba? Wala pong kaso na malaliman, walang investigasyon na malaliman. So dito, si BBM, gusto niyang isigurado, ito, 2020 pa po yan. Ibig sabihin, panahon ni PRRD. Kaya huwag tigil-tigilan niya ako sasabihin yung walang korupsyon nung panahon ni PRRD. Anak ng Tokwa, maghanap kayo ng ibang kausap. Ayan po, mayroon pong ebidensya galing po mismo sa mga tao yan ni PRRD. And even the former president, di-reveal niya po yan. Diba? Sinabi niya po mismo sa isang live
nung 2020 rin po. O ngayon, balikan natin. Ito ang sabi ni BBM. That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure pakinggan nyo mabuti, mga sangkay, na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin makukulong talaga sila. Na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno. Ay ibalik sa gobyerno. Ibalik sa tao. Ibalik sa tao. Yun ang gagawin nila PBBM ngayon. 'Di ba? Ay ngayon nga, mga sangkay, 'di ba? Napanood nyo yung isang video. Isa pong ghost project doon po sa Davao Occidental po ata yun. Isa pong kalsada, farm to market road na hindi po tinapos. 2021 pa, dapat tapos na yun, pero hindi ginawa, mga sangkay. Kita niyo yan? Ganyang kalalim itong korupsyon. So, hindi lamang po yan kay BBM. Marami po yan sa iba't iba pang mga administrasyon. Pero wala po ni isa sa kanilang tumayo laban sa mga ito. Bakit? Ang babanggain nila dyan, pare-pareho nila. Mga politiko. Kung ilaglag sila, ilaglag ang presidente ng mga yan, palabasin na sila yung mastermind. Buti nga si BBM may bayag Tapang talaga Bilangga niya talaga. At ayan, mga sangkay, ang gusto niya mangyari, mapanagot. Mukhang wala na nga po siyang pakialam dito. Masira yung pangalan niya. Ang mahalaga, mapanagot itong mga kawatan na ito, mga sangkay. Kasi deserve naman ng bansa natin, no? Na maging malinis pagdating po sa, alam nyo, ang Pilipinas ay maganda kung ang mga proyektong ito na ipapagawa lamang po ng tama. Pero dahil hindi po nagagawa ng tama, ang Pilipinas po ngayon ay baon sa kahirapan. Dahil sa korupsyon. So, yan po yung abangan natin. Ang Pangulo po natin ay nagsalita na siguradong ipapakulong sila at ipapakulong sila na hindi po tulad ng ibang nagpakulong na walang mga ebidensya. Tatambakan po talaga ng ebidensya para hindi na makalabas. At maliban dyan, mga sangkay, ibabalik ang kayamanan na ninakaw, yung kaperahan na ninakaw. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.